Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ang pag-aalay ng isang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhak nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, ako'y panalangin ng Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang maswayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo ay para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo ay hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maiiharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nung umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na 2 lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit wag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Wag ninyong sisisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom
na ipinarating. Itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan, nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagpagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang ilang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng haring pinapamahala, sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po. Narinig po ba niyo na mabuti ang unang pagbasa? May naalaala? Sunod-sunod po yung mga pagbasa natin, mga nakarang araw, tungkol sa buhay ni Jose. Hindi yung Jose na asawa ni Maria, yung Jose ng lumang tipan. Dalawang Jose po sa Biblia ang pinakabantog. Isa sa lumang tipan, isa sa bagong tipan. Kung sa bagong tipan ay si Jose na asawa ni Maria. Yun pong Jose sa lumang tipan, iba po yun. Iba po yun. Ito po yung pinaka makadamdaming tagpo o pangyayari sa buong Biblia.
itong tagpong binasa ng kanang first reading na maaring hindi nyo masyadong napansin. Ito po yung tagpong pagpapatawad ni Jose sa kanyang mga kapatid. Sana po alam ninyo yung kwento ni Jose. Yun pong ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Yun pong balak patayin ng kanyang kapatid dahil sa inggit. Ngunit sa bandang huli ay pinagbili na lamang para mapagkapirahan. At to cut the story short, ang Hoseng ito ay napunta sa Ehipto at naging kanang kamay ng hari at naging tagahawak ng susi ng kaban ng pagkain sapagkat ayon na rin sa kanyang pagpapaliwanag ng panaginip ng hari, magkakaroon ng 7 taon na saganang ani at 7 taon ng taggutom. Kaya ang Ehipto naging handa sa mga 7 taon ng taggutom. Lahat sila'y nagutom, pati na ang mga ibang tao sa kapaligiran ng Ehipto, pati na yung mga kapatid ni Jose. Kaya lahat sila'y pumupunta sa Ehipto. At pag sila'y dumarating sa Ehipto, sinasabi ng hari, pumunta kayo kay Joseph sapagkat siya ang ginawa kong tagapangalaga ng aming mga pagkain. Dumating din ang kanyang mga kapatid. Hindi siya nakilala, pero kilala nila siya. Pinauwi ang lahat, naiwanan yung isa. Pagkatapos, ang sabi ni Jose, sa susunod na pagbalik ninyo, kailangan dala ninyo ang inyong bunsong kapatid. Wala silang magawa, kundi dalhin. Nung sila'y dumating ng lahat, kompleto na silang 11, masaya sila, hindi pa rin nila nakikilala si Jose. Sabi ni Jose, okay, umuwi na kayo, dalang pagkain, pero pinalagyan ni Jose ng kopang ginto, chalice na ginto, yung sako na pasaan ng bunso na si Benjamin. At nung sila'y makaalis na, pinahabol ni Jose. Sabi ni Jose, may magnanakaw sa inyo. Mga magnanakaw kayo. Kaya pinabuksan ang lahat ng kanilang mga sako, nakitaan yung sako ni Benjamin. Ang sabi ni Jose, kailangan magpaiwan dito yung bunso ninyong kapatid. Ito po yung binasa kanina nung sa first reading. Ang sabi po dito ay, nagsalita si Juda, yung kapatid. Sabi ni Juda, mayroon po kaming amang matanda na at yun pong gusto ninyong iiwanan ay pinakabunso. Pagka hindi po naibalik si Benjamin sa aming ama, mamamatay po ang aming ama sa lungkot. Hindi na nakapagpigil si Jose. Ang sinabi ni Jose, ako si Jose, ang inyong kapatid na inyong pinagbili. At pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Pero ang sabi ni Jose, nagulantang, nabigla, nalungkot, natakot ang kanyang mga kapatid. Ngunit ang sabi ni Jose, ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa mga taga-Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Ito pong ating pagnilayan. Pagkatapos papatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid, sinabi niya, huwag na kayong malungkot sa nangyari. Huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang Diyos ang nagpadala sa akin sa Ehipto upang iligtas ang marami, upang iligtas ang inyong buhay. Sapagkat kung hindi napunta si Jose sa Ehipto, walang magpapaliwanag ng panaginip ng hari, walang maiipon na pagkain, pagkatapos ng 7 taong ani, kung wala silang naimbak, kung wala silang naipon,
lahat sila mamamatay. Walang pupuntahan na Ehipto yung kapatid ni Jose para bumili ng pagkain. Ang atin pong pagnilayan, may mga bagay sa buhay natin na kung minsan ay akala natin sobra ng sama, ang sama ng nangyayari sa atin. Nakafocus tayo doon sa kasamaan ng nangyayari sa atin. Ang kay Jose, pagkatapos ng kasamaang ginawa ng kanyang kapatid sa kanya, may ibang plano pala ang Diyos. Dahil sa pagbibenta sa kanya sa Ehipto, naging kanang kamay siya ng hari, naging tagapangalaga ng pagkain, at tagapagligtas ng marami mula sa pagkamatay. Sa buhay natin, pag may nangyaring masama, huwag kaagad kayo mag-suicide. No? Huwag kayo mag-suicide. Pag may nangyaring masama sa buhay natin, hintayin natin sa bandang dulo. Sa bandang dulo. Maaaring may plano ang Diyos sa pamamagitan ng mga hindi gaano magandang pangyayari sa buhay natin. Ang sabi ni Jose, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito sa Ehipto upang iligtas ang inyong buhay. Ngayon lang ni Jose na tanto, na yung pagpapadala pala sa kanya sa Ehipto ay may magandang kalalabasan. Inuulit ko po, lahat po tayo sa ating pamumuhay nakakaranas ng kung minsan ay hindi magandang pangyayari. Sino po ba sa inyo ang hindi nakaranas ng hindi maganda sa buhay? Lahat po tayo. Pag nangyari itong hindi maganda, inuulit ko po, huwag tayong, sabi ko nga, yung extreme, no? Huwag tayong mag-suicide. Hihintayin natin yung we allow the plan of the Lord to unfold every day. Every day. Araw-araw ng ating buhay, malungkot, mahirap man ito, ay lumalabas at magaganap ang tunay na kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga karanasang hindi maganda sa ating buhay. Sana nga ay maging halimbawa natin. Ito'y Jose pa lamang ng lumang tipan. Hindi pa ito Jose ng bagong tipan. Sana'y maging halimbawa natin si Jose na pagkatapos ng masasamang pangyayari sa kanyang buhay ay makamtan, marating rin po natin ang dulo nito kung saan masasabi nating kaya pala nangyari sa akin ang bagay na ito. May plano ang Panginoong Diyos. Ito hindi maganda, pero ito'y paraan ng Diyos para tayo matuto, para sa bandang dulo ng ating buhay ay matuklasan natin ang tunay na plano ng Diyos sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo'y kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na at siyang nangangalaga sa atin at ating sasambitin, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos,
at sa katotohanang kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Iyong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, inampon mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang may aalay mula sa lupa at bukan ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang may aalay mula sa katas ng ubas at bukan ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa amin ay dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ka aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo.
Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Poder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan. Nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.